Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Pauna mensahe ni Aries for today, change. Wow! So, mayroong mga pagbabagong magaganap dito sa buhay ninyo. No? Mayroong mga siguro mga pintong isasara kayo dito and you are welcoming newness, no? Parang ano to, yung mga pagbabagong ito is something na a situation na hindi na nagsuserve ng iyong highest good, no? Hindi na nagsuserve ng iyong best interest, kaya isasara nyo na ang chapter na yan ng buhay ninyo and handa na kayo magsimula ng bago, handa na kayo na yumakap ng bagong sitwasyon, mag-welcome ng bagong experiences sa buhay ninyo, which is really, really promising, no? At Aries, depende to sa iyong sitwasyon. Maaaring sa iba't ibang parte ng buhay ninyo ito or maaaring sa major areas lang ng buhay ninyo mga pagbabagong ito, no? So, what else? We have safety. Don't be too proud to go back to shore. Ayan. So, anuhin ninyo, isipin din ninyo lagi ang inyong safety. Ano man ang inyong ginagawa, lalong-lalo na dito sa mga pagbabagong itong gagawin ninyo, every step na titaken ninyo dito, make sure na everything is alright, lagi kayong safe, yung mga bagay na gagamitin ninyo or gagawin ninyo, lagi kayong safe, yung mga ganon, ano? Always prioritize your safety sa kahit anumang sitwasyon. Okay, Aries? We have stillness. Ayan. In calm waters, everything becomes clear. That's very true. Lalong-lalo na sa mga pagkakataon na nalilito kayo. Hindi ba? May mga sitwasyon siguro ang iba sa inyo dito, Aries, na you need to figure out pa. No? You need to figure out things pa. Kaya kailangan ninyo na ilagay ninyo yung sarili sa stillness, no? Mag-stillness muna kayo nang sa gayon mas malinawan ang inyong isipan, no? Mas makita ninyo ang clear direction kung saan kayo dito papunta. Anong klaseng pagbabago ang gusto ninyong gawin? Anong klaseng sitwasyon ang gusto ninyong makita sa inyong 3D reality sa ngayon? So before you do something, no? Before you do some changes dito sa bagay na ito or sa sitwasyon na to, make sure na pag-isipan ninyong mabuti and you can do that, no? When you put yourself into stillness, mas magiging malinaw sa inyo ang lahat. Mas figure out ninyo ang mga nararapat ninyong gawin. Ano nga ba? Unang-una ang gusto ninyong baguhin sa buhay ninyo, yung mga ganon, no? So tingnan natin kung ano pa ang ganap for Aries. Major life change. Ayan na nga, major life change. So, life-changing event ito na mangyayari sa buhay ninyo, Aries. It's time is right for major life changes. So, tama kayo, no? Mag-isip-isip na nga talaga kayo kung ano nga ba ito na kailangan ninyong gawin. Kaya kailangan ninyo talaga na magmuni-muni kayo nang sa gayon, ano? Kasi major life event ito na mangyayari. Kaya kailangang paghandaan ninyo, pag-isipang mabuti, pagplanuhan, ano? As a new lifestyle or location brings great joy and trouble-free existence. Ayan. So, pag-isipang mabuti, no? Also, tune into your intuition. Nang sa gayon, magabayan kayo accordingly sa kung saan talaga ang dapat na puntahan ninyo. Anong direksyon ang tatahakin ninyo dito sa pagbabagong ito na gagawin ninyo. Maaaring may dito, pagbabago ng trabaho, pagbabago ng lifestyle, pagbabago ng tirahan, may relocation ang iba sa inyo dito, no? Siguro career path, maaaring may mga ganon kasi major ito major na pagbabago ang gagawin ninyo. So this could be massive change, no? This could be massive change. It could be a lot of different areas of life ang bibigyan ninyo dito ng panahon na baguhin or magkaroon ng adjustment, yung ganon. Or it could also be in just one major area pero massive ang gagawin ninyo, no? Isang malaking step or pagbabago ang maaaring gawin ninyo. Future, ayan, you may travel or host an overseas
traveler soon. Either way, great social fun awaits. Ayan. So, siguro ano to, may mga bisita kayo, no? Maaring may mga bisita kayong parating, maaring galing abroad, no? Or galing sa malayong lugar, and kayo ang mag-host, kayo yung mag-aasikaso sa kanila, or maaring kayo yung may dadalawin, kayo yung may pupuntahan, no? So, you may travel abroad, maaring ganun, or dito lang din sa bansa, pero medyo malayo-layo din, no? Ang babiyahiin ninyo, and maaaring may okasyon kayong pupuntahan, no? Yun ang akin na pipick up dyan. Kaya have fun, enjoy, no? At enjoy ninyo yung time together, no? Dyan sa mga makakasama ninyo. Society, say yes to all the wonderful invitations coming your way. Excellent networking opportunities and new love interest for singles will be the result. Ayan, exciting for lalo-lalo na sa mga single out there, Aries, no? Maaring mga invitation na to, sa okasyon na to, maaari yun talagang pupuntahan ninyo, no? Merong okasyon, merong celebrate, siguro yung kaibigan ninyo or kamag-anak or kung sino man na nag-iimbita sa inyo, no? Dyan sa pupuntahan ninyo, maaring dyan sa social event na yan ninyo makilala, no? Ang potential ninyong maging jowa, potential na maging asawa, yung ganon, no? A new prospect na ninyo, maging prospect ninyo na love interest, no? Maaring ganon. Or maari din naman na regarding negosyo, no? Maaring dyan ninyo din makilala yung magiging future business partner ninyo, no? Or maaring may mga makilala kayong mga negosyante, may makilala kayong mga makakatulong din sa iyo or magbibigay sa iyo ng tip, ng opportunity, no? For a new job or career path, no? Na maaring i-consider ninyong tahakin, ano? Love life, ayan na nga, Aries, nako may madidevelop siguro dito into a love connection dito sa makikilala ninyo. Affairs of the heart could cause future problems, but take heart as difficult situations will be resolved by a good decision this week. Ayan, so feeling ko dito maiiwasan nyo pa to, no? Kung ano man ang maaaring maging problema, feeling ko maiiwasan nyo pa yan, kaya wag kayong mag-alala. You have nothing to worry about that. So, tingnan natin anong final message ni Aries for today. Final message. Life isn't always easy, but a positive attitude mixed with prayer and gratitude will determine how quickly we overcome difficulties. True. Dahil wala namang imposible sa Panginoon, hindi ba? At saka, aside from having faith, aside from having hope lagi sa puso natin, positive mindset, napaka-importante din, no? Na lagi tayong nagpa-positive mindset, nagpa-positive attitude tayo, and with that, you can expect na lahat magiging maayos, lahat magiging maganda, lahat ng mga posibleng magandang mangyayari, yun ang maa-attract ninyo towards you, no? Kaya practice lang natin ang positive attitude at all times. So, good luck, Aries. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo. Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Leo, kung unang mensahe po ninyo ngayon ay generosity. What good is treasure if you keep it for yourself? That's true. Diba? Parang mas masayang magbigay, mas masayang mag-share ng kung kahit anong meron tayo. Hindi ba, Leo? And yun ang maaaring ganap sa buhay ninyo sa ngayon, no? Generosity energy is at play sa ngayon. And ang generosity energy, sometimes, no, ang kabilang end niyan, tayo yung nagbibigay, tayo yung nag-share, tayo yung benefactor. And on the other end naman, sometimes, tayo din ang magre-receive, no? Tayo din yung tinutulungan, yung ganon. But this time, Leo, parang you are on the other end, no? Kayo yung magbibigay sa ngayon. Kayo yung mag-share sa ngayon, no? Marami siguro kayong matutulungan sa ngayon. May mga tao din siguro na magre-reach out sa'yo at hihingi ng inyong tulong, no? It could be in different forms. Could be money, could be
resources, energy ninyo, time ninyo, no? Maaring mga ganon. Iba't iba, depende sa inyong sitwasyon, but definitely, kayo ngayon ang magiging benefactor. Guidance, find safety in your beacon's light. Ayan, so there's going to be guidance na parating sa inyo dito, no? For most of you, Leo, maaring you are praying for divine guidance. Maybe you're praying for clarity, for enlightenment siguro, no? Kung ano mga dapat ninyong gawin. Maaring you are seeking for those things sa ngayon, kaya feels like you will be provided, no, with divine guidance sa ngayon. Kaya napakahalaga, no, na gawin ninyo ang parte ninyo sa equation na yan, na kailangan din ninyong pakinggan. Pag humihingi tayo ng gabay, we are praying for enlightenment, for clarity. We also need to do our part in accessing kung ano yung sagot ng Divine Universe sa atin dyan sa ating mga dasal, Pakinggan natin ang ating intuition, because dyan laging pumapasok, yung mga divine guidance para sa atin. Maari din for others of you, Leo, maybe you are the one giving guidance, Maring ikaw ngayon ang may aalalayan, Maring yung taong ito nahihingi sa iyo ng tulong, that could be gabay ang kailangan niya sa iyo, advice, direction, maaaring yun ang hihingiin sa iyo ng taong ito, So you could be this person na magpo-provide ng guidance sa iba. Meditate. Ayan, make some quiet time in the still air, This is what you really need right now as well. Leo, maaaring related pa rin ito dito sa guidance energy, kasi sometimes pag hindi natin pinapakinggan, ang mga divine guidance na pinapadala sa atin ng Divine Universe, kapag hindi tayo nakikinig on a normal basis, may mga ganitong mensaheng dadating sa'yo, na you really need to do some kind of stillness, you really need to put yourself into solitude and stillness, mag-meditate kayo. It's because during meditation that when it is going to come, Kasi yung bulong sa atin ng ating intuition, parang lang talagang, parang hangin, parang kalmadong hangin na wala kang maririnig if you are not going to pay attention to it. Kaya maaring busy kayo lagi, maaring marami kayong ginagawa, maaring lagi kayong nagsasalita, lagi kayong may kausap, or siguro laging busy din ang isip ninyo, laging umaandar ang isip, umiikot ng mabilis, kaya hindi ninyo napapansin ang mga intuitive messages sa inyo. Kaya the best thing na ma-access ninyo ang gabay sa inyo ng Divine Universe is through meditation, because meditation bring answers, Meditation bring answers, that brings clarity, that brings enlightenment, at isa pa, during meditation, tahimik ka, natatahimik ang isip mo, nare-relax din ang katawan mo, kaya makakapag-focus ka, makakapakinig ka sa bulong ng iyong intuition. Kaya that's what you really need right now, Mukhang napaka-importante, Leo, ng mensahe para sa inyo ng Divine Universe dito, kaya you're being asked here to do some meditation. Sunshine, the sun is shining on you, career and business growth, fabulous communication in relationships. Napakaganda. So, career, business and relationships, nandoon yung liwanag sa ngayon, Maaaring on those areas, siguro may mga problema kayo recently, maaaring may mga issues kayo on those areas recently, kaya ngayon, yung sun is going to shed its light onto those areas ng buhay ninyo. And kung ano man ang sitwasyon ninyo dyan na hindi masyadong maganda, hindi masyadong komportable para sa inyo, that will be healed, That will be healed. Magliliwanag na ang araw sa mga areas na yan, career, business, and relationships ninyo. And, that is going to bring forth, that energy is going to bring forth healing on those areas, at magiging maayos ang lahat, Magkakaroon yan ng solusyon, magkakaroon ng
ng kapayapaan, katiwasayan, you know. Twists and turns, carefully made plans could be thrown out the window as major changes and interruptions surround you. Make sure you get lots of rest to cope with all the upheaval. Ayan. So, parang challenging situation ito, no? Maaring meron ditong challenging situation wherein maaring mawindang kayo dito. So, maaring may stress kayo dito, physically, mentally, and emotionally, ano? And yung mga pinagplanuhan ninyo before, konkreto na, pero that will be thrown out, that will be disregarded na, no? Dahil sa mga pagbabagong maaring mangyari, no? Kaya kahit kung ano man ang plano ninyo, maaring isasantabi nyo yan dahil sa mga pagbabagong mangyayari, and you will be focusing on different areas siguro, or maaring bagong plano, no? Magka-come up kayo with a new idea dito or new plans, no? Yung ganon. So, parang may detour dito na mangyayari siguro, or maaring maisantabi muna because you're going to prioritize what is happening right now, no? So, maaring may ganon din ang ganap. So, maaring isasantabi nyo muna yan, yung original ninyo na plano, and you are going to focus on kung ano ngayon yung pumasok, no, na bagong sitwasyon. So, maaring ito yung ipaprioritize ninyo ngayon. Kaya, kailangang fit kayo, no? Physically, mentally, emotionally, fit and ready kayo sa mga changes. You need to learn how to adapt, no, to new circumstances, to new situations. Dito, dapat maging flexible kayo para hindi kayo ma-overwhelm or hindi kayo mawindang, no, sa mga maaring maganap. We have friendship, and a friend needs your help. Ayan na nga, no? So, looks like, kailangan talaga dito ng kaibigan ninyo itong guidance, no? Kailangan ng inyong oras, kailangan ng iyong tulong. So, maaaring itong kaibigan na to ang tutulungan ninyo dito. So, that could be your time, your advice, dyan, no? Maaaring din na resources if necessary, no? Ang maaaring maibigay ninyo yan. Your kindness and excellent counseling skills will put them back on track. Yan na nga, yung guidance. Kailangan ng kaibigan ninyo ngayon ng gabay. Kailangan ng advice ninyo, Leo. So, tignan natin kung ano ang final message ni Leo. Our lives have seasons. One day, you will look back on this time and realize it happened in order for you to grow. That's really, really beautiful. Talaga, di ba? May mga nangyayari sa buhay natin ngayon, kunyari, na hindi natin naiintindihan, hindi natin mahanapan ng rason. Bakit kaya nangyari sa akin to? Bakit ngayon? Bakit ako? No? May mga ganong ganap minsan. And we get through it. No? Nalalampasan natin, namamanage natin na overcome natin ng ganong mga sitwasyon. But, you know, after a while, when we look back, no, nare-realize natin, kaya pala ako nakarating dito dahil doon sa pangyayaring yon, or kaya pala nangyari yung bagay na yon to prepare me to be in this position sa ngayon. Diba? May mga ganong ganap. So, Leo, thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Sagittarius, Diamond Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Pauna mensahe ni Sag, I travel. Seeing the surface of the ocean is not the same as diving deep to see the coral. Ayan, Sag. May napipintong pagbabiyahe ang iba sa inyo dito, maaaring, travel over water, no? Maaaring pasyal, maaaring trabaho, maaaring opportunity to overseas, maaaring ganon. Could be, ang travel na ito ay dahil magmamigrate kayo sa ibang bansa. Maaari din na mag-aaral kayo sa ibang bansa, no? Maaaring ganon din ang ganap. Or, that could also be land travel, no? Maaaring may land travel din dito. So, kung papunta kayong ibang bansa dito, then of course, no, that will be, travel by air din. So, mag-ingat po kayo, ha?
We have ambitions. Set your sights beyond the horizon. Ayan, walang limit, 'di ba? Sky's the limit, ika nga, no, pagdating sa pag-aambisyon natin sa buhay, no? Sa pangangarap natin ang kung ano yung mga gusto nating mangyari or gusto nating ma-experience sa buhay natin, sky's the limit, 'di ba? Kaya gawin niyo 'yan, no? Kung ano man ang gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo, set your intention, no? Ang importante, ginagawa ninyo ng paraan. Kasi yung mga pangarap natin, yung mga ambisyon natin sa buhay, it will remain to be like that only if we are not going to take action, no? So, kasabay ng pagsiset natin ng mga pangarap natin, mga goals natin, mga ambisyon natin sa buhay, you know, we also need to think about on how we are going to bring that to reality, no? At gagawa tayo ng action, no? Para yan talaga ay mangyari, no? So, what else? We have opportunity. Look at that. So, maraming sigurong opportunity, no? Ang maaaring dumating sa inyo ngayon para dito sa inyong ambisyon, no? Maaaring meron ditong, oportunidad para masimulan nyo na, no? Na makalapit kayo doon sa kung ano man ang inyong ambisyon. Kaya, look into it, no? Sagittarius, take advantage of every opportunity na kumakatok sa inyo sa ngayon, no? Because you never know, baka ito na ang pagkakataon ninyo para masimulan nyo na gawin ang mga practical steps na maaari ninyo gawin para madala ninyo yung inyong mga ambisyon, madala ninyo yung inyong mga pangarap sa inyong realidad. What else? Reinvent yourself. A transformation is taking place. Napakaganda naman ito. Enjoy a new lease of life. And so, this is really a beautiful thing na gagawin ninyo, no? Na mag-reinvent kayo ng inyong sarili. Walang limitasyon talaga, no? Ang pag-i-improve natin sa ating mga sarili, personal development, yung ganoon, skills development natin, at kung ano-ano pa na ikakabuti natin, ikakaganda ng ating mga sitwasyon, you know? Sky's the limit din tayo dyan. Habang meron tayong opportunity, take advantage of that, embrace it, you know? And maaring ngayon, you know, you are embracing something, no? Something new sa buhay ninyo, no? You are going to do something para mas ma-improve ninyo ang inyong sarili. So, that's really beautiful. It doesn't come with age, no? Kahit anong edad natin, no? Basta may oportunidad, basta may pagkakataon gawin natin, we can reinvent ourselves kahit anong punto ng buhay natin, kahit anong edad natin, nasaan man tayo. So, take advantage of that opportunity kapag dumating, no? Difficult times, be on your guard against chaos or unforeseen perils or emotional upheaval, are foretold. Ayan. So, there could be, no, difficult times para sa iba sa inyo. Maaring yan ay sa siguro may struggle, no? Ang iba sa inyo dito sa sa balak ninyong pag-reinvent ng inyong sarili or sa paggawa ng mga bagay or practical steps na towards bringing your ambition to reality, no? Maaring nandun yung difficult times na yan, no? Maaring towards those things na may encounter ninyo yan. But normal lang yun, diba? Yung mga obstacles sa buhay natin, normal lang yan. That's part of life. Yung mga challenges natin sa buhay, that's part of life. Kaya masanay na tayo na maging maging adaptable, masanay na tayo na maging flexible kapag may mga ganong pangyayaring dumadating sa buhay natin, because that is part of our life's journey, no? It happens, no, for a purpose. Lahat naman ng pangyayari sa buhay ay may dahilan, may purpose yan kung bakit dumadating sa buhay natin, no? Kaya kailangan lang natin na matutunan on how to live with it, 'di ba? Kung may obstacle, subukan nating hanapan ng solusyon, hanapan natin ng kung anong magagawa natin para malampasan natin 'yon. Ganun lang, no? Wag na nating problemahin pa, 'di ba? Wag nating isipin problema 'yan. It's because mas lalo lang 'yung magma-magnify, mas lalo lang tayong may stuck diyan. So kung merong
may obstacle na dumating, may challenges na dumating, alam na natin, no? Alamin natin kung anong klaseng challenge yan sa buhay, anong klaseng obstacle yan, then let's act on it, no? Let's act on it. Wag na tayong magtambay, no, sa sitwasyon na yan itself, but hanapan agad natin, pag-isipan agad natin kung anong magagawa natin para makaalis agad tayo sa sitwasyon na yan. Isipin agad natin kung paano tayo makakatawid, no, sa obstacle na yan, sa challenges na yan, no? And continue on, diba? Continue to persevere, continue on with your journey, yung ganon. So what else? Communication. A reunion could bring love or a rekindling of friendships. Ayan, the lucky win seems likely. Uy, maring may panalo kayo dito. may swerte pagdating sa pera siguro, ano, may panalo, ang tawag dito, siguro tumataya ang iba sa inyo sa game of chance, no? So, a lucky win seems likely around this time. So, that's really beautiful. Pagdating naman sa mga love and romantic relationships, no, na issue, maaring meron kayo ditong maaring meron ditong pagkikita, siguro mga na ninyo ito, mga ex, mga ganon, or maaari din naman na merong mga pagtitipon dito, siguro reunion sa mga magkakaibigan or dating magkakatrabaho, maaring ganon. And if you are single dito sa Sagittarius, maaring dito ninyo dito ninyo mamimit muli, no, yung tao na magiging jowa pala ninyo, maaring ganon ang ganap dito. Or merong mga magkakaibigan dito dati, nagkahiwalay, at ngayon maaring through that reunion, magkitang muli kayo at magbalikan kayo as magkaibigan, no? Maaring mag-rekindle muli ang naputol ninyong relationship, no? Final message ni Sag, peace comes from within. That's very true. May you find the peace within your own patient heart. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo troubled, no? Ang inyong pakiramdam. Maaring dahil dyan sa difficult times na yan. But as I've said earlier, no, wag nating tambayan yan, wag nating patagalin, diskartehan agad natin, Sag, kung paano natin ma-overcome ang obstacle na yan so that we can move on to the next step, no, sa ating journey. So, Sag, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.